Sino nga ba ang tinutukoy ng salita ng Diyos na bulaang tagapagturo at paano natin to makikilala? Halika pag-usapan natin to. Sa panahon ngayon, sobrang dami na nagtuturo ng salita ng Diyos. Merong mga sikat at meron ding mga ordinaryong tao lang. Ngunit paano nga ba natin makikilala kung ano at sino ang mga bulaang tagapagturo? Unang dapat nating malaman kung ano ang dinadala nilang turo. Ito ba ay nakabase sa salita ng Diyos o taliwas sa kanyang salita? Nasusulat sa aklat ng unang Korinto chapter 3 verse 10 to 11, mag-ingat ang lahat ng nagtatayo ng pundasyon. Dahil wala ng pundasyon, maaring pang ilagay liban sa nailagay na. Walang iba kundi si Hesukristo. Malalaman natin na ang isang tao ay bulaang tagapagturo kung ang dala-dala niyang mensahe ay hindi nakatuon kay Jesus at taliwas ang kanyang turo tungkol kay Jesus. May mga nagsasabing si Jesus ay tao lang at isang propeta na nabuhay dito sa lupa. Ito ay taliwas sa salita ng Diyos. Dahil si Jesus ay tunay na Diyos at nagkatawang tao na buhay dito sa lupa, nangaral ng salita ng Diyos at namatay para sa ating mga kasalanan. At siya'y nabuhay muli upang ang lahat ng sumampalataya sa Kanya ay maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pangalawa, makikilala natin ang isang bulaang tagapagturo sa kanyang bunga. Kung ang kanyang itinuturo ay makikita sa kanyang buhay o taliwas ito sa kanyang pamumuhay. Dahil may mga tagapagturo na nagtuturo para lang sa kanilang pansariling interes. Kasulat sa aklat ng Mateo chapter 7 na dapat tayong mag-ingat dahil ang mga ito ay magpapanggap na parang tupa ngunit tulad sila ng isang gutom na lobo. Hindi pwedeng mamunga ng mabuti ang masama at hindi rin pwedeng mamunga ng masama ang mabuti. Kaya makikilala natin ang isang bulaang tagapagturo sa kanyang bunga. Pangatlo, katakot-takot ang sasapitin ng mga bulaang tagapagturo dahil parurusahan sila ng Diyos. Hindi biro ang maling turo dahil ito ay magdadala sa kapahamakan sa lahat ng taong naniwala at sumunod sa kanilang turo. Kaya nasusulat sa aklat ng Santiago chapter 3 verse 1 na huwag hangarin ng karamihan na maging tagapagturo dahil mas mabigat ang hatol na kanilang tatanggapin. Ang mabuting balita ng Diyos ang dapat nating ipahayag. Walang iba kundi ang ating Panginoon Jesus. Siya ay namatay para sa ating mga kasalanan at siya ay nabuhay upang tayo iligtas at bigyang ng buhay na walang hanggan. Hanggang dito na lang. Ako nga pala si Kobe. See you sa susunod na episode. Diyos mabalos!